Game? Okay. Kung scam, edi uwi ako ulit, sabi kong gano'n. Scam nga. Napaka-cruel naman ng mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, gano'n. Doon ko na-realize na parang, ba't ganun? Pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. You're also watching us on YouTube. Wow! That is so amazing, right? At syempre, ang motto natin sa kwentuhan is substance over status. But again, we have to bloom where we are planted. I have to be able to appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique lives and stories too. Yung mga blessings is also our responsibility. Kwento 1. Sorry, medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Actually, nung una, Di ba tayo natapos, no? Yesterday, no? So, it's a continuation, no? kasi di ba nasa group kami ni Josh. Nung nakita ko yung audition, ang dami na kagad na pumapasok na thoughts sa utak ko. Pwede ko siyang patusin kasi pag kumita ako ng pera, okay, sige mama, papa, ito may napapala po ako dito. Pwede ko po itong itulong sa atin. Or pag sumali ako dito, hindi ko sure kung ano yung mangyayari. Kaya iniisip ko kung itutuloy ko. Pero ayun, sinubukan ko pa rin kasi nga meron akong friends na talagang nag-push sa akin na parang kaya mo naman yan. Nung nakikilala na yung SB19, ayun, na-paranoid na naman ako kasi iniisip ko, my God, nakikilala na yung group. Nakikilala na, nakikita na sa maraming lugar, nakikita na kung saan-saan. Doon na pumasok sa isip ko yung, ito na yung kinakatakutan ko talaga. Is yung masasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Yung kinakatakutan ko nung bata ako, mukhang babalik na naman ngayon. Yun lang yun. Kasi nasanay siya dati na lagi siyang binubuli, no? Kahit na binibigay niya lahat, no? So parang yung anxiety and yung trauma nung bullying na nangyayari sa kanya nung bata siya is parang umabalik na naman kasi ito nga may nangyayari na, may umuusad na naman siya, nagkakaroon siya ng achievement sa binibigay niyang talent, but same nung bata siya, I mean same lang, binibigay naman niya lahat pero meron pa rin nasabi yung mga tao, no? So yeah, Pinaka naging kalaban ko is yung sarili ko. Alam ko naman na kaya ko maging best doon pa sa isang bagay na yun. Pero pinapangunahan ko ng, pag ginawa mo yan, marami masasabi yung tao. Pag ginawa mo yan, madjudge ka ng tao. Pag ginawa mo yan, na-trauma na hindi siya mo kaya, wag mo na lang ituloy. Laging ganun yung nasa isip ko kasi yun yung natatak sa akin yung bata. Yung what na song namin, di ba nakapag-promote? Yung what na song namin, sobrang ano talaga, no? Sobrang laki talaga nung tama sa akin yung what na song namin. Kasi sa panahon kasi ngayon, marami tayong problema kinakaharap. Alam mo yun, maraming masasamang bagay na nangyayari. And sa sarili mo, ang dami mong pinapatulayan. May bilang ako sa mundo, parang gano'n. And sa hirap ng pinagdadaanan natin ngayon, wala na tayong ibang naisip na sisihin, kundi yung sarili natin. Parang wala na tayong ibang naisip, kundi magsabi na lang ng masama sa sarili natin. Kasi wala na tayong ibang magawa. Kasi stuck tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung ano yung solusyon. Oy, ano naman ngayon kung hindi ikaw yung pinakamagaling doon sa bagay na yun. At least you tried, diba? Yeah. And kung meron kang goal na gustong maabot at feeling mo naman by the way, may nag-comment pala sa inyo, no? Sa last video natin. Sabi ko parang something wrong sa ngipin niya. So, nabali-bali yung ngipin niya. Imagine, nabali yung ngipin mo, no? Hindi na bunot, nabali. excel ka doon. I-try mo lang ng i-try. Kasi kung hindi man ikaw yung magiging pinakamagaling dun sa goal mo, eh ano naman, at least meron kang nagawa para sa sarili mo. Meron ka na ambag, right? Para doon. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Very well said. Kung hindi ko gagawin ngayon, kailan ko pa gagawin hanggang sa masabi kong kaya ko pala. Ngayon, ayan, itong SB19, sobrang masaya ako kasi kahit marami kaming natatanggap na mga negative comments, hindi ko na siya iniisip ngayon, wala na akong pakialam. I mean, syempre pag iniisip mo, di ba, ikaw lang rin yung mahihirapan. Kaya, ayun, masaya ko na nandito Ikaw lang ako. madidepress, ikaw lang malulungkot. Ayun, yun lang. Grabe. Ako nagno-notes na lang ako dito kasi sobrang daming napaka-rich na mga experiences nila. Sobra. Parang sa pelikula ko lang narinig yung mga ganong kwento eh. Parang kada member, KMJS. Oh, ito na. Nilalagyan ko na nga ng title yung mga yung mga pelikula niyo sa buhay. Ipapadala na sa Stel, lakas ng loob. Ken, laban ng buhay. Mga ganun. Sige, tuloy muna natin bago ko makagawa ng dito, biography. Si Ja muna and then si Papa. Yes, okay. Yung sa akin, feeling ko sa akin yung rich talaga na story. Sa akin yung pinakamalungkot. Hala ko ba, sabi niya sa akin talaga yung pinaka-rich. Kasi, he's rich. Si
Si Ja muna and then si Papa. Yes, Okay. Yung sa akin, feeling ko sa akin yung rich talaga na story. Sa akin yung pinakamalungkot. Joke lang. Oh, dahil rich. Nagpapalungkutan, no? Yung sa akin, Sure. very, hindi. Yung experience ko, feeling ko, sa akin yung parang sobrang swerte. Hindi ako masyadong nakaranas ng mga naranasan nila. Pero, nang nakasama ko na sila, nung nalalaman ko na yung storya nila, dun ako mas nararamdaman ko yung pinagdadaanan nila. Pero anyway, syempre hindi naman, kumbaga kahit iba-iba tayo ng pinagdadaanan, hindi man kasing bigat katulad ng sa iba, pare-pares tayo may pinagdadaanan. Yeah, totoo. Di ba? Yun nga, lahat pa rin sila may pinagdaanan at the end of the day. Hindi natin pwedeng ipagkumpara. Di ba? Kasi magkakaiba kayo ng sitwasyon. Yung sa akin naman, kasi ever since nung bata pa ako, yun nga, mahilig na akong mag-perform, gusto ko na yon, and yung parents ko naman, parang nakikita nila sa akin, kahit na hindi ako ganun kagaling, pero kita nila yung confidence ko nung bata ako na parang, mahilig siya mag-perform, mahilig siya mag-acting, ganyan. Sumasali ako sa school ng mga Acting? kung anong theater na pwede, kung anong sa choir, tinatry ko, kahit hindi ako ganun kagaling kumanta. Sa film, gumagawa-gawa rin ako, sa school, ganyan. And then, pagdating ng college, doon ako medyo, kasi syempre, nagiging busy sa studies, parang kahit na sobrang nakatutok ako sa pag-aaral, parang ayoko malimutan yung gusto kong gawin talaga na mag-perform, makapasok sa, media and entertainment na industry. Luckily, nung nag-explore pa ako, nakilala ko nga si Josh, and siya ulit ang nag-recruit sa akin para ipasok sa No nga pala, no? Ano lang si Josh eh. Recruiter. Ano lang Kay yun, Ken, workshop tsaka lang. kay Sinabi Justin. niya na baka gusto kasi nagkakilala kami. Nung college ako, nagtry ako sayaw-sayaw din outside sa group of friends ko. Hindi ko talaga kilala yung mga tao. Nag-reach out lang ako sa iba. And ayun, nalipat-lipat ako sa ibang grupo. Nagtry ako magsayaw-sayaw and until makilala ko si Josh. Tas siguro nakitaan niya rin ako ng potential. Sabi niya, baka gusto mo mag-try umattend dun sa workshop and baka makapag-training ako, ganyan. So, umattend ako. Sige, punta ako dyan. Nung pagpunta ko dun, sinabi nung teacher namin, yung nag-observe sa yung Korean teacher namin, sabi niya, baka gusto mo mag-training. Ganyan. So, ang problem ko nun, kasi nga, nag-aaral ako and syempre, ayoko naman iwanan yung pag-aaral ko kasi Compromise yung gusto pag-aaral. rin ng parents ko makapagtapos ako. Luckily, yung company namin, pumayag naman siya na kahit madalas akong wala sa training, basta make sure ko lang na yung makaka-attend siya. improvement ko nandun. Kumbaga consistent ako nag-i-improve. Kasi hindi talaga ako, alam niyo, hindi ako magaling, hindi ako very skillful and talented. Pero nag-work hard ako kahit na bihira ako. Isipin mo naman, pagsabay mo yung pag-aaral tapos yung pag-studies tsaka pag-aaral mo, ang hirap nun. Di ba? I mean, paano mo gagawin yun? Diba? Kahit ako di ko maiisip eh. Kahit na gaano ko alugin yung utak ko, parang hindi ko alam kung paano mo pagkasabayin yung studies tsaka pag-aaral mo, no? Ako makapasok. Dahil nga, lagi ako nasa school, gumagawa ng thesis, papaalam ako, teacher absent muna ako, ganyan. During the training na, doon ko na nakikilala ko ng iba't ibang tao. Dahil nga hindi ako tao na mahilig lumabas, doon ako nakakarinig ng story ng iba't ibang tao. Yung story nila Stel, nila Pablo, nila Josh, ganyan. Mas natututo ako sa kanila, mas nararamdaman ko yung mga experiences nila. Kahit hindi ako yung naka-experience, marami akong natututunan sa kanila. Nararamdaman ko yung ginagawa nila. Kasi araw-araw kami magkakasama eh. Kumbaga, para na rin kami magkakapamilya. And dumating yung time na talagang, syempre, pumapasok sa isip ko na, kailan, itutuloy ko ba talaga to? Parang wala naman nangyayari sa amin. Pare-pares kami na may nahihirapan. Naririnig ko yung mga storya nila na parang baka nga hindi tama tong direksyon na pinupuntahan ko, ganyan. Kasi nga, parang may kung isipin ko, nakagraduate na ako. Ang daming opportunities para sa akin. And tapos naririnig ko yung stories nila na nahihirapan na sila. Nararamdaman ko na, tama ba tong ginagawa ko? Pero at the end, ang naisip ko, ito yung gusto kong gawin sa buhay talaga eh. Kahit na sabihin natin nakapag-aral ako, what if mag-work nga ako ng matagal, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko, and nakasama ko na Ba, same shit na sinabi ko nung nakaraang episode tungkol kay Stel, di ba? Kasi
again, gusto ng magulang niya mag-aral siya, di ba? Sinabi ko yun, di ba? Sinabi ko yun, di ba? Merong laging dalawang daan na pagpipilian, no? Crossroads. Crossroads. Naging ano tayo ito, no? Bone thugs. Di ba? Pwede siyang magtuloy sa pag-aaral, pagtrabaho lang siya, ganyan-ganito, pero pwede siyang maging successful doon or hindi, pero at the end of the day, masaya ka ba? Or dito nga sa pag-perform, no? Pwede ka maging successful, pwede hindi, same lang naman. Pero pili mo kung saan ka magiging masaya. Sila ng matagal yung mga grupo ko, and yung story nila na bakit sila nga hirap na hirap, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko, pero hindi sila sumusuko. Di ba? Yun yung isang dahilan din kung bakit, okay, kailangan ko silang samahan, nag-stay ako sa kanila. Kasi nga, parang siguro hindi ko man alam kung ano yung natutulong ko sa kanila, pero malamang meron din akong naibibigay sa kanila na inspirasyon, ang lakas ng loob para magpatuloy. Parang gano'n. So, siguro, nabibigyan ko sila ng entertainment pag malungkot sila, ganyan. At least, Pero di jokes sila mo. nagkaya maglaro. Back to square one. pero, ayun. Ilang taon to, Justin? Ilang taon na ganun yung na-experience nyo na parang feeling nyo walang nangyayari sa'yo? 2018, pag before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin. Nag-iiyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami. Parang, tuloy pa ba natin to? Anong gagawin natin? Kailangan natin Like, parang, nakakalungkot siya, pang before, no? Sabi nga, di ba, again, dami lang naging problema before sila mag-debut, di ba? Pero yung feeling nung naka-debut na kayo, kasi parang, as an artist, no? Pag nag-debut ka, parang sobrang excited ka, parang nasa isip mo ito na, start na, simula na ng pangarap ko. Tapos, parang umpisa pa lang, parang buwaba ka na, no? So, parang, nakakayak talaga yun, no? tulong, mga ganyan. Kasi nga, siguro ito yung mga hindi pa nakakwento as an SB19 na sobrang naalala ko. Ako kasi wala akong iiyak na personal na story ko. Pero yung pag narinig ko yun sa iba, yun yung naiiyak ako. Parang sinasabi ko sa teacher namin. Sabi ko, teacher, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice, pero yung sapatos na pinangsasayaw ni Josh, sira-sira na. Parang ganyan. Tapos, yun nga si Pablo, pag hindi nakasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakakauwi dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siyang kakainin, ganyan. So, parang yung mga problema ganun, kahit hindi ako first hand yung nakaka-experience, nararamdaman ko and sobrang nape-prepare ako na parang pag nangyari sa akin to, anong pakiramdam, parang ganun, financially, Anong tapos pakiramdam? yung struggles namin na gusto lang namin yung ginagawa namin, pero So, inarinig ko yung pakiramdam na salita or nababanggit. Ayun na lang tatakbo sa isip ko yun. buhay ba talaga kami dito? Parang gano'n. Tapos iniisip nga rin nila, syempre nung nag-quit sila ng mga work nila, nag-sacrifice sila, tapos araw-araw silang uma-attend. Parang doon ko naramdaman kung gano'n ako kaswerte. And at the same time, doon ko rin naramdaman yung parang dapat hindi ko sayangin yung kung anong meron ako. Fortunate hindi na ako meron. dapat sumuko kasi pinagdadaanan nila. Mas mahirap pa sa pinagdadaanan nila. Nakakaya nila. And ayun, ngayon na dahil nga hindi kami sumuko, dahil sa mga storya namin, sa kanya-kanya naming storya, nagbigay kami ng lakas ng loob sa isa't isa. And finally, nandito na kami kahit papano going there sa pangarap na hindi namin sumuko. Ganda naman nun. Ang libro na yun, 4 na volume na. So, volume 5 na tayo. Volume 5, no? Pablo? Pablo. Ay, hindi ba tapos? John Paolo Nace. Kasi- Basta. Honestly, ayokong nagkukwento ng story ko kasi nare-remind ako sa mga Kwento na. unspeakable things na ginawa ko before. Pero siguro ikukwento ko na lang yung Unspeakable. siguro journey ko bago ako Yes. pumasok sa SP. By the way, no, nung nakaraan, di ba, yung nabanggit yung unspeakable things na to, I really assume na during yung time na problema siya, di ba, during docu ni Casual Chuck, na nagkaroon siya ng suicidal thoughts, no? Ayun yung akala ko, diba, nabanggit ko sa inyo yun. Napanood nyo naman yung video niya. May mga nag-comment sa inyo na
hindi naman daw ganon. Ganyan, ganito. So, pasensya na kung hindi. Ito, ayun, yung nangyari. I mean, hindi ko naman sinabi na ginawa niya, pero maybe there's suicidal thought na nangyari, no? Yan. 19. Life is hard in general talaga. Kasi Yep, kami, totoo. medyo malaki yung family ko. We're a family of 7. Yung tatay ko nagtatrabaho sa abroad. Tapos, brother ko may sarili ng family. Tapos, syempre kami lahat nag-aaral. Tapos, ganun. Tapos ako nag-work. Tapos before, syempre, meron talaga sa heart ko, in my heart, before pa ako pumasok ng college, gusto ko na talaga music yung kunin. Pero, we don't have the resources to get that kind of yung education. Swerte nga ako kasi yung tuition ko nasa 600 lang, 700, 500. Kasi sa State University ako pumasok. Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my heart, nandun kasi yung parang unfinished business na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo. Oo. Yun pa. Diba? Lalo na pag tinahak mo lang yung parang way para maging, yung, alam mo yun, para maging financially stable ka lang sa buhay, no? Yung ganong way, diba? Yung traditional way ng mga matandang Pilipino na tahakin natin. Pagtapos ka ng pag-aaral, magtrabaho ka. Yun na. Diba? Pero again, if you have passion, like dreams, like talent na kaya mo naman, no? Pero di mo ginawa, parang laging parang may hole, no, sa dibdib mo na parang hindi napupunan. Pinapursue, hindi mo tinatry na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos tumating yung point, since flexible naman no? yung schedule ko sa work, yung training kasi namin noon 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours ng work. So, pumapasok ako ng 3 a.m. 3 a.m. sa work ko para makaalis ako ng after lunch and then diretso training. Tapos, matatapos yung training namin ng mga 10, 11, ganyan. Tapos, makaka-uwi ako ng mga 12 p.m. Tapos, ganun na, kinabukasan. So, papasok ka na naman ng 3? Papasok ako. So, dumating yung point. Calculate natin yan, no? So, kung gano'n ang mangyayari, hindi natutulog siya ng mga around 2 hours lang. So, 1 hour prep pa sa trabaho ulit. Siyempre, magta-travel ka pa punta sa trabaho. No? Damn, no? Na parang hinang-hina ka na. As in, Oo. parang nakalutang na. Parang hindi mo na alam yung gagawin. Parang hindi mo ma-feel yung dugo mo sa katawan. Sabi ko kay mama, hindi ko na talaga kaya. Gusto kong i-pursue itong dream ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan yung maaabot ko. Gusto kong i-test yung sarili ko. Tapos, they weren't really, syempre hindi naman masasabi sa hirap ng buhay ngayon. You can't say na they were really supportive dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yan. Kumbaga, hindi sila pushy dun sa, hindi, gawin mo yan, anak, hindi. Kasi nga, hindi siya wais, no, painggan sa tenga ng matatanda, lalo na kung naghihirap kayo or wala, di kayo financially stable, di ba? Hindi na natin masisi kasi, totoo lang, di ba? Naipupurso mo to, tapos walang income na papasok, di ba? Palabas lagi, no? So, maintindihan mo rin, di ba? Kung ano yung sa side, no? Hindi laging, I mean, siguro naman gusto rin ng mama niya, no, na ipurso niya yung dreams niya, pero at the same time, here's fucking life, no? Bugbugin ito mga Pilipino, syempre, kailangan mo ng pansalag ng mga Pilipino para pag binubugbog ka ng buhay, di ba? Pera. Gawin mo yan, ako, support ako sa'yo. Bale, mas more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Well, I understand kasi nga mahirap talaga ang buhay, pero sinugal ko pa rin. And dun sa training talaga, ang tagal namin nag-training, alam niya ni na Josh, ni Nestel. Sobrang tagal. Tapos there were lots of times na talagang sumuko kami. At talagang nabuwag kami yung group namin kasi sobrang hirap na eh. As in, yun nga, parang naghahanap ka ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha.
pagod na pagod ka, hindi mo alam kung may mapupuntahan ba yung pinaghihirapan mo, tama ba yung decision mo, 2 years na, wala ka pang kinikita, wala ka pang Yun pa pala, wala ka no? pang natutulong sa family mo. Yun pa yung mahirap doon, 2-3 years silang nagkaganon, diba, na unsure. Hirap nun. So, sobrang na-depress ako, kinwestiyon ko yung sarili ko. Talagang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si Josh, lagi akong sinachat na, uy, kaya natin to, ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya nirereplyan. Pero dumating din yung point na, ayun, parang nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko, sige, babalik ako, parang ganyan-ganyan. Pero before that, parang sobrang depressed talaga ako, hindi ako makakain. As in, I did unspeakable things talaga. Lagi ko rin hindi ko man nakakwento, pero I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, He's been so kind to me. Talagang, kung wala siya, hindi ako makakapagpatuloy. And, ayun, I'm not perfect. Like, I'm not perfect. No one's perfect. Marami akong shortcomings. I sin. Pero, I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi, hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. Tapos, sabi ko sa mom ko, Ma'am, na lang, mag-meet na lang kaya ako ng cow sa New Zealand. Ganun gagawin ko. Parang ganun mga bagay. Tapos, na-realize ko, hindi ko talaga kaya pakawalan yung dream ko. Bumalik ako. Siguro, mga 3 years pa, 4 years bago makilala talaga yung grupo namin ng todo. And dun ko nasabi na, I'm blessed talaga na kasama ko tong mga tao na to, hindi ako sumuko. Tapos naabot na namin paunti-unti yung pangarap namin. Ano to si Philip? Naghang? Naiiyak na tayo sa kwento ni Pablo, pero siya nakaganon, no? Hindi ko magalaw. Ayun, sana lang talaga magtuloy-tuloy pa. And sana, kasi hindi alam ng mga tao yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya pag nakakarinig kami ng hate, talagang tumatatak talaga sa isipan namin. Lalo na siguro kay Sister yung naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-parehas lang tayo ng gusto sa buhay. Nakabot yung mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it. And sana makita ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. Ayun lang. Ganun yung nangyari sa akin. Naiyak na. Ako din. Mad respect. Mad respect. Sobra. And Sobrang respeto sa inyong lahat, guys. thank you for sharing this story because I know lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Lahat ng sacrifices na Pero for me, yun yung gusto niya sabihin talaga. I mean, come on, hindi naman nasabi. I don't know kung yun ba talaga, pero I feel like yun yung tinutukan niya sa unspeakable things, no? kailangan nyo i-give up para sa pangarap nyo. Napakadaming milyon-milyon na Pilipino ang makaka-relate sa kwento na to. Yes. Kasi talagang akala nung iba yung buhay natin bilang artist, di ba? Ang sarap naman ng buhay nila, puro shooting, glitz and glamour, pero rarely anyone gets a full view of the whole story. True. Sometimes people only See the good parts. they clamor towards the success part na yung SB19. Diba? Kasi yun lang yung madalas na nakikita ng mga tao kasi yun yung sikat ka na eh. Diba? So yun yung makikita nila. Pero usually hindi nila alam kung paano mo sinimulan, no? Ano yung daan para mapunta ka dyan. Diba? Sabi nga nila, diba? Ang daming gustong maghari-harian or maging pinaka. Pero kaya mo ba? Kaya mo bang ganapan? Kaya mo bang pagdaanan yung pinagdaanan bago makapunta doon? Diba? Kasi lagi lang natin gusto is parating yung pinaka, no? Yung pinaka. Pero basta yun. Kasi yung sinasabi ko. Nasa Billboard chart, nasa international charts, ganyan. And they all just clamor about that. Pero if they only knew kung ano yung journey na pinanggalingan diba? Yung journey, the journey. And I think this is exactly why we wanted to have this conversation with you. Yes. Because kahit kami, like ako, iniisip ko yung, kung i-compare ko ba yung kasi may sacrifices din naman ako, matagal din ako nag-antay, pero kung i-compare ko sa pinagdaanan niya, parang
mas madali pa din pala yung sa akin. Grabe yung pinagdaanan nyo na ginajuggle nyo yung work, tapos Ang hirap study, nun, tapos no? nagte-training, tapos ilang taon yung inaantay, tapos walang fruition, ganyan. Tapos, yun nga yung iba, mayroon Since mga pinakamahirap na bagay, I feel like, no? Kasabay mo yung passion and then yung priority, no? Yung trabaho, like necessity. No? Yun yung pinakamahirap pag i-juggle, man. I feel like meron ka talagang ibabagsak na isa para lang mapagpatuloy mo. And of course, yung sa Pilipinas, I feel like sa ganong senaryo, usually ang ibabagsak mo is yung passion, di ba? Kasi sa mga priority and yung necessity nga, di ba the word necessity, priority natin is pera, no? Yeah. What the fuck is this? pang nerve na mag-comment tungkol sa mga ginagawa nyo na para bang kung sana lang araw-araw nyong na-explain sa kanila yung pinanggalingan nyo para maging mas considerate sila. And I think that's something that we can share to our viewers and to our listeners now na in reality, maraming artist ang struggling, maraming artist ang nanggaling talaga from zero, from nothing, di ba? And so, when we bash or when we, say negative things about them, sana naiintindihan din natin na yung journey na dinadanas nila ay hindi madali. And kasi yung iba parang, sikat ka, so deserve mo, dapat kaya mo tanggapin yung mga bashing. And that's true relatively. Pero, ngayon na nakikita natin yung mga kwento ng bawat artist na kagaya ng SB19, sana mas nagkaroon tayo ng konsiderasyon na ngayon na alam natin yung background nila na hindi ito madali, hindi ito overnight success. Now ako, my personal encounter, kami ni Japs, kasi naalala ko, Japs, napanood natin sila sa isang show. Ang napansin namin ni Japs, sobrang precise ng movements nila. Na parang yung level ng energy, pati yung levels ng kamay, everything, they're so good. And sabi ni Japs, naalala ko niya, sisikat to. But what really stood out was their talent because they were so good. Yung puso talaga yung makikita mo din sa performance. Oh, and when people found that, hindi naman, sinasabi natin, hindi naman sila makakapunta dyan sa kung asan sila. Kung wala talaga silang, like, actual talent, man. Imposible. Diba? Well, I mean, siguro, kasi may mga grupo dito sa Pilipinas, no? May mga naunang, yung mga ninuno ng SB19 ng mga grupo sa Pilipinas, din kasi naman, no, is kaya nasira yung yung reputasyon lalo na sa akin, di ba? Kaya ngayon ko lang sila pinapanood kasi una, yung reputasyon ng mga grupo, boy group or kung ano mong P-pop group dito sa Pilipinas, pangit, no? Yeah. out about them. Doon na lahat parang skyrocket from there. Doon ko nakita yung value ng they were training kasi. Hindi mo madi-discount yung value ng nag-practice kasi sila ng ilang taon. So yung galing na nakikita natin ngayon, hindi yan magic na pinanganak silang magaling na talaga. In fact, ako nga nagugulat na sinasabi ni Josh, sinasabi ni Jana, hindi daw sila magaling. Parang sound part hindi magaling. Totoo ba kayo? Kung hindi kayo magaling, sa paano na lang kami? yung sobrang nagagalingan sa vibe pa lang. Hindi pa sumasayaw tatayo pa lang yung postura pa lang niya, mag-start pa lang yung Ang point ko is, sobrang dami ng learnings na hindi ko ma-dissect isa-isa, sobrang dami. Pero yung value of patience, value of training, value of fighting for your dreams, and yung possibility na ma-inspire ka din sa fire ng ibang tao. Diba yung kinukwento ni Justin na ako, yung drive ko nanggaling sa drive nila na parang kung sila ganito, ako mas na-push ako to improve, ganyan. So, guys, una sa lahat, thank you for sharing your story. And I hope that thousands of people will be able to watch this because if they can only hear your story before you became the SB19, sobrang may inspire sila. Kayo boys, meron mga gusto Ako gusto kong idagdag yung sinabi ko na yan, man, yung buhay ng SB19 is very inspiring, no? Yung admiration ko sa humility nila.
maririnig mo sa kung paano nila kinuwento yung journey nila. Nawala silang kinimkim na sama ng loob dun sa journey na pinanggalingan nila. But more of proud sila na ganun yung pinagdaanan nila. At yun yung mga nag-contribute sa kung nasan sila ngayon. And grabe, sobrang mad respect talaga. Sobrang... Pero may gusto lang din ako itanong. Parang, Respeto talaga, din men. ba sa point nyo na kahit ginagawa niyo yung gusto nyo, hindi kayo masaya? Kasi yun, parang nakwento nga namin sa inyo, parang nagpa-perform kami. Pero kami time na nagpa-perform ng like different languages na lang. Chinese, Yun yung nabanggit nila na nag-usher sila sa Tony Talks, no? Ayun naman, ayun yung mga pansira ng pansira ng pangarap. Lalo na pag yung akala mo pupunta ka sa parang linya na gusto mo na, like lapit-lapit sa pangarap mo, tapos papagawin sa'yo to, wala kang freedom para ilabas mo yung talent mo. Ayun. Tapos parang kailangan namin sa uluhin lahat ng kanta na yun. Parang mawiwindang ka, tapos parang kinabukasin ipa-perform yun. Tapos sabi ko, tama ba itong ginagawa namin? Iiyakan lang talaga kasi kinabukasan tapos magmumukhang ka tanga din sa stage, hindi mo alam sinasabi mo. Tapos parang pag may nasabi kang Chinese, no? pwede pa kayong ma-issue or baka may maging mangyari masama, di ba? So, parang inappropriate. kami as a group din talaga parang sinabi namin sa sarili namin, tawa pa ba ito? Tawa na kami ng tawa eh. Naalala ko yung step nung sa'yo eh. Parang mga dancer na mga ganun. Zumba ba yan? Zumba? Ay! Medyo, malapit na doon. Pero to answer your question, meron Mukhang ba kaming nagsumba nga din ginagawang sila. mga ibang bagay na hindi kami I guess it's not always happiness, it's not always pure joy and pure fun. Meron din talagang element of sacrifice. Meron ding compromise, especially artistic compromise or creative compromise. Na minsan ito yung expectation mo as an artist, pero ito lang yung kinakaya ng budget, ito lang yung kinakaya ng pagkakataon, ito lang yung... Sabi ko lang, di ba? Minsan excited ka na kasi nagsimula ka sa ganito, pero binigay sa'yo yung pagkakataon is malapit-lapit nga, no? You're performing, pero hindi ka malaya or walang freedom na, which is parang, kumbaga parang 50% ka lang na naandun, no? Na you are performing, singing, performing, pero hindi yung gusto mong kanta, hindi yung gusto mong sayaw, di ba? Kaya yung kaya ng resources nyo. So I guess ako siguro personally, one thing that Chinese I have to naman deal kasi, with is disappointment. Palagi na syempre as an artist, especially ang laki kasi ng pangarap natin, medyo mga ambisyoso kasi talaga tayo, diba? Ang laki ng pangarap natin. So uso din talaga sa atin yung which is kailangan, no? Lalo na pag artist ka, kailangan maging ambisyoso ka talaga. Kasi kung para sa'yo sapat na okay na, andito na ako, wala talaga mangyayari, man. disappoint kasi parang I worked so hard because ito yung gusto ko grand, massive, ganyan. Yeah. Pero minsan, pag dumating na dyan, parang, ito na yan. Pag bumangga na dun sa reality. Oo. So, meron laging balanse ng, ito yung ito na yun. expectation ko, creatively, pero ito yung resources. So, paano ko siya ipag-merge? I guess, minsan dun ako nagsastruggle na ang grand ng mga thoughts, pero ang limited ng resources. Pero not naman all the time. Siyempre, may mga pagkakataon naman na na-fulfill din naman yung mga creative ideas natin. Pero, as a group, hindi rin kami, ewan ko kung palagi ba kami mukhang masaya sa inyo, pero hindi rin kami hindi kami immune sa mga disappointment. May mga letdown moments din kami. Ako, to be honest, recently we just had a very letdown moment. Meron kaming mga parts ng buhay namin na we wish could have been more successful, na sana mas maraming ganito, sana may allotment for ganito, ganyan. So marami pa din struggles. I think hindi naman nawawala yung obstacles. Meron nga kami lagi sinasabi na new levels, new devils. Meaning, parang sa video game, di ba? Ang ganda nun, ha? New levels, new devils, no? O nga, parang laro, di ba? New level, bagong boss, no? New boss, pahirap ng pahirap, right? Pero paangat ka din ng paangat, di ba? So again, a great power comes great responsibility.
progress dun sa level ng game na yon, yung mga nakakalaban mo kung dati mga yung dati Diba? mga parang Mga sa minions Mario, lang. 'di ba? Yung una. May bagong boss. Oo, may bagong boss, Boss. 'di ba? Pero ang isang indicator na nasa tamang path ka pa is kung meron ka pang mga kalaban. Kasi 'di ba sa arcade, sa video game, pag wala ka ng kalaban, malamang wrong way 'yon. Tapos na. Oo. One indicator na you're in the right path is there will be obstacles along the way. Yeah. And I think na yung level na narating ng SB19, I'm sure meron pa din kayo mga obstacles na hinaharap as of the moment. Pero my encouragement to you guys is maybe that's a marker that you're actually doing what you're supposed to do. Because especially ang pangarap natin buong Pilipinas ma-inspire, di ba? So sa dami ng boses na nagsasalita kasabay natin, talagang merong opposition, talagang may obstacle, talagang may struggle towards it. Pero kami, okay, we are a living testament, and believe us when I tell you, walang halong showbiz to. Kami, now that we know your story, we're rooting for you. We want you to make it. Kung hindi man kami, sana kayo. Alam mo yun? Kung hindi man namin kayanin yung mag-international kami, sana kayo makarating kayo dun sa world domination. Because I believe in your vision, and I've seen you guys work not just in this interview, but I've seen how you work backstage. I've seen yung persistence nyo, yung hard work nyo. Legit na nakaka-inspire talaga. No steer, no showbiz. And ako siguro yung fan nyo ko, hindi lang dahil magaling kayo kumanta, hindi lang dahil magaling kayo sumayaw, hindi lang dahil artistic kayo. Pero na-capture nyo ko sa kwento ng mga buhay na, aba, kung may botohan dito, kung PBB to, lahat ng boto ko bibigay ko sa inyo. Ganun, lahat ng SIM card namin sa bahay kayo yung iboboto. No, seriously guys, I'm rooting for you, and I hope I will do everything I can to help you and support you guys, and to always wave the banner of SB19 because you're representing Ano na naman yun, panibagong plug ng what, no? Filipinos. And ako, masayang-masaya ako na nandito na kayo sa season ng buhay niyo na you can get to define who you are. Na hindi na kayo basta lang na-identify sa mga K-pop groups. Kasi nung una, yun talaga yung naging path. Yun yung naging introductory path niyo. But now that you're coming out of that shell and you're really showing what SB19 is made of, I am so proud of you. Even yung kanta, yung language ng kanta, yung approach ng kanta, I know your desire is to really make a mark in this industry, and you are doing it. So big props to you guys, mad props to you, mad respect. Na-realize ko lang dun sa lahat ng kwento nyo guys, yung level ng hirap na pinagdaanan nyo. Di ba, katulad nga sa game, pag mas tumataas level, mas humihirap. Parang yung napagdaanan nila sa buhay, yung experiences na dala-dala nila, yun yung magagamit nilang experience para kaharapin yung mga bagong boss. Ika nga sa mga game. Yung pagtitiis, yung patience, yung humility na na-build. Parang bagong skills, di ba? Bagong level, bagong item, no, bagong armor, di ba? Kasi new level, new boss, no? Palakas yung boss. Pero at the same time, palakas kayo ng palakas di ba? Paangat din ang paangat yung napakagandang analogy nun, no? Yeah, man, napakagandang analogy nun actually, no? Isipin mo, para sa'yo, kahit sa'yo personally, di ba? Pag sa buhay, sa ginagawa mo, pag may gusto kang gawin, di ba? Pwede mong gawing analogy yun, right? Nila sa sarili. And again, at the same time, pag natalo ka sa isang level, I mean, pwede ka pa rin umulit. Same sa buhay. Hanggat hindi ka namamatay, pwede kang umulit. Pwede kang mag-try na mag-try, no? Huwag ka lang manghihinaan na loob, of course. Nila. Yun yung napapakita nila sa tao ngayon eh. Hindi lang sa magaling sila sumayaw tsaka magaling kumanta. Pero pag tiningnan mo sila, hindi lang sila yung sa labas eh. Pero sa inner din sobrang rich. Yung character din sobrang rich. And that's why a lot of people na-discover sila. Isa ko pang na-realize is Daming realizations. sorry. Puno yung notebook Puno yung notebook eh. Na yung pangarap mo, mas malaki sa'yo kasi makaka-inspire yun na hindi lang sa buhay mo, pero sa buhay ng ibang tao. Your struggle today will be your story later on. Yeah. And the difficulty you're facing today will be your victory later on. For the other members, may message ba kayo sa lahat ng mga
kagaya nating Juan na nangangarap ngayon, pero nagda-doubt sila sa sarili nila dahil baka yung iba, kagaya ni Ken na galing sa malayong probinsya, baka yung iba, kagaya ni Stel na natatakot ipakita yung sarili kasi natatakot na may masabi yung mga tao. Si Josh pala na maraming obstacles, maraming hadlang, ganyan. Or kagaya naman ni Justin na yung buhay ko hindi naman pang MMK, parang masaya naman kami, pero ibig sabihin ba nun wala na akong karapatan na i-pursue din yung pangarap ko na maging inspirasyon din sa mga tao. So, para sa mga kagaya nyo na nangangarap din, what message can you give them? Siguro, since parang yun nga, may kanya-kanya tayong story, kahit na hindi kasing bigat na sa iba or sobrang bigat man yung pinagdadaanan mo, isipin nyo na lang din yung purpose mo sa life. Na parang, susuko na lang ba ako? Parang ganun. You have to... Ayun lang nga, ganito yung gusto kong sabihin para kay Justin, diba? Hindi porket na hindi kasing ganun kabigat yung naging problema niya. Ibig sabihin ba nun, wala na siyang karapatang mangarap? Diba? Diba? Ang pangarap and yung maabot ang pangarap is para sa lahat. And I know karamihan sa members ng SB19, especially Josh, man. Josh, come on. Is nakaranas talaga ng hirap, pero it doesn't mean na hindi na siya ganun ka-special. Diba? You know what I mean? Right? Really push yourself and parang kailangan ibigay lahat ng kaya mong ibigay para gawin yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi walang shortcut, kumbaga. Kailangan mong pagdaanan yung mga hirap. Ayun, parang normal na mahihirapan ka talaga sa pangarap mo. And kaya nga kami, parang maraming taong lumalaban sa pangarap nila para rin maging inspirasyon sa iba. Parang kami and kagaya rin ng Juan. So, ayun, laban lang and gawin niyo lahat ng mga kaya niyo para sa pangarap. Nice. Laban. Stel? Ayun, para sa mga katulad namin na hanggang ngayon, iniisip pa rin kung tutuloy ba nila yung gusto nila mangyari sa buhay nila or kung meron man dyan natatakot pa din hanggang sa ngayon. Feeling ko, ang masasabi ko lang, hanggang kailan ka matatakot para ipaglaban yung para sa sarili mo naman. Kung matatakot ka lang ng Ganda matatakot, nun, diba? wala na, parang lalaki ka. Kung kailan ka matatakot na gawin yung para naman sa sarili mo. Right? Hindi naman para sa ibang tao, iniisip mo sila sa mga sinasabi nila, pero yung ginagawa mo, hindi naman para sa kanila eh. Para sa'yo. Tatanda ka na lang ng dala yung takot na yun hanggang sa magkaedad ka, hanggang sa kung saan ka makarating sa buhay, dala-dala mo yung takot na yun. Tapos hanggang sa hindi mo na magawa yung ibang bagay pa na nasa isip mo kaya mo sanang gawin. Tapos kung hindi man ganun, karami yung taong nagtitiwala sa'yo, sana pakinggan mo yung sarili mo. And sana yung sarili mo na yun, may tiwala rin sa sarili mo. Kasi pag nakita nila na naniniwala ka sa sarili mo, susunod na yan eh. Mas makikita nila yung potential mo, makikita nila na, grabe yung lakas ng loob ng taong to. Katulad ko, kinalimutan ko na yung mga masasabi Will inspire ng tao others, kasi no? wala ka naman pakialam kung ano masabi nila kasi mas importante yung sasabihin mo and yung sasabihin ng mga taong mas nakakakilala sa maybe. Josh? For me kasi, iba-iba tayo ng pinagdadaanan syempre. Iba-iba tayo ng pwedeng maging dahilan kung bakit hindi natin ma-pursue yung pangarap natin. Pero siguro, katulad ko, 'di ba, na dati sumuko na agad ako. Hindi ko man lang binigyan ng chance yung ganitong feel. I feel like, nabanggit niya na dati sumuko ako, pero I feel like hindi ko naman nakita. Siguro parang napanghinaan lang siya ng loob. Yun siguro yung gusto niyang sabihin. Pero I feel like, every time na nagkaroon siya ng problema, hindi ko nakikita na sumuko talaga siya. Kasi dito siya eh. Diba? Dito siya. Diba? Parang every struggle, like yun na nga, kada level na may mga bagong boss, nahihirapan man siya, nawalan siya ng pag-asa, pero clear pa rin niya yung stage eh. So, since mahirap nga yung buhay para sa akin, parang maraming pwedeng nagbago kung hindi ako nag-decide na gusto kong itry itong bagay na to. So, alam ko pwedeng marami talaga maging dahilan para itry mo yung pangarap mo. Pero bakit hindi mo bigyan ng chance? Kasi pag di mo binigyan ng chance yon, maraming what ifs na pwedeng kalabasan yon. Results in the future pala. Once you get out of your comfort zone, once na-try mo, mas nakilala mo yung sarili mo, kung ano yung mga kaya mo i-sacrifice, unti-unti,
lumabas ka ng comfort zone mo, dun magdidire-diretso na yan. Kung napangihina ka pa ng loob, tignan mo na lang kami, gano'n. Tignan mo kayo, tignan nila kami, gano'n. So, gano'n lang yun. Kumuha pa sila ng mga Inspirasyon. parang inspirasyon sa mga taong nakaranas na first hand. Awesome. Ken? You will never know unless you jump off the cliff. Forever ka na lang natatakot. Lalo na para sa atin mga artist, di ba? Dami natin pinagdadaanan. Nandiyan yung mga expectations ng mga tao na gusto din natin ma-met. Gusto ko lang maparating sa kanila na wag kayong palaging matatakot. Matuto din kayong mag-try. Wala kang makikitang resulta. Take ng risk, no? You never know. Until you know. What you gonna get? Parang kumbaga, yung pangarap, para maging reality siya, kailangan mo You will talaga never ng lakas know. ng loob. Yeah. In Christian terms, Kung di mo susubukan, you will never know, no? As easy as that, no? that step of faith, di ba? Yung first step out of your comfort zone, that's gonna start Yeah. everything. Yung mga pangarap, may kalakip na hirap. Yes. Yes. Grabe, galing mo dun. Kaya siguro natatakot yung mga tao Grabe, galing mo dun. sa pangarap nila. Kasi iniisip nila na hindi nila kaya or parang they're not great, they're not talented, they're not, Good they enough. can, hindi nila kaya gawin yung mga bagay na malulupit talaga. Kumbaga, in my term, malulupit talaga. Malulupit talaga, Pero no? pero ako kasi, I have this, fascination sa moon, buwan. I'm always amazed by the moon. Kasi, di ba, yung buwan, nangihiram lang naman siya ng light sa Come on, man. Alam mong dito na buo yung alon at laon eh. Nakikita mo na nagkakaroon ka na ng hint eh, no? Nagkakaroon ka na ng hint kay Wolf God ba? No? Pero it does its job well. Para sa akin, you don't have to be all great. You don't always have to be great para makagawa ng meaningful things. Galing. You just have to accept yourself and do what you can do. Strive to be better day by day. Gawin mo lang yung kung ano makakaya mo. And in time, mare-recognize ng people, ng mga tao, kung ano yung meaning ng ginagawa mo, kung ano yung importance ng ginagawa mo. So, just do it. Don't be afraid. Sure. Bars. Yun lang. Bars, bro. Bars. Yung Yep. pala yung ibig sabihin ng moon dun sa music Mic video. drop. Di ba may part dun si Justine na parang... Oh, hindi. Hindi kabilang kaya may Bini-breakdown na. Ay, di ba yun? Patay. Sorry. Pwede rin, may kanya-kanya tayo. Sorry. Interpretation. Kung moon yun para sa'yo. It's a yes. Muntik Kanya-kanya. na. Maganda. Muntik na. Muntik ka. Pero saktong-sakto yung what, yung angas ng what, sa lakas ng loob na kinakailangan. Alam mo kung bakit what? Kasi Bakit? whatever it takes. Yeah. Kasi what, tawat. Pag hindi mo ginawa yun, magiging what if. Kumbaga, tama na ang what if. Meron ako na-realize nung, di ba sa What? Kasi nung pinanood ko yung music video, angas na angas talaga ako sa sayaw nila. Sa moon? Sa dance moves nila. Sa Yung parang, sino ba Pinilit yun? yung moon eh, no? Si Kael yung binabangga-bangga ko pa kasi ginagaya ko yun. Favorite ko yun yung binabangga-bangga. Oo, binabangga ko. Kasi ang angas talaga. Binagbog ko si Joe. Pero kaya pala sobrang angas, sobrang well-coordinated nila. Kasi bit-bit nila yung storya nila. Doon sa pagsayaw, yung sa passion nila sa craft nila. And salamat sa pagkwento. Alam ko na medyo medyo Sensitive umalis mo. kayo sa comfort zone yun na ikwento yun Vulnerable yun. sa amin. And Para sobrang i-share yung mga ganun bagay. thank you and appreciate namin. And alam ko na mas madami pa kayong na-inspire na mga tao. Yung 18 and Wanistas, Hindi lang kami. Watinistas, ganyan. And madami pang tao. And yun, masaya kami na nakilala namin kayo. Yeah. Anong tawag sa fandom nila? Watinistas? Parang atinista eh, no? Watinista. Sobra. Watinistas? Yeah. Watinista. Kami rin, syempre. Watinistas. Sobrang thanks. Ha? Madami pang tao. And yun,
masaya kami na nakilala namin kayo. Yeah. Mas madami pa kayong na-inspire na mga tao. Yung 18 and Juanistas. Hindi lang kami. Juanistas ganyan. pala. Madami pang tao. Juanistas. And yun, masaya kami na nakilala namin kayo. Yeah. Sobra. Brother Kami rin. from another mother. Yeah. Kami rin, syempre. Sobrang thankful din kami na parang we have this time to share our experiences and parang ma-dissect yung mga bagay para ma-point out yung mga pwedeng pagkuhaan ng inspiration para sa Tama. mga. I'm very grateful for that. Thank you. Ah, Thank you. Grabe, sobrang na-refresh ako. Parang Yeah. pag-uwi ko gusto ko ulit mag-work. Pero Na-inspired, no? Ayaw mo nang magpahinga muna. Na parang you're just free to talk or you're just Yeah. free to say what's in your mind talaga na Yeah. parang makakapag-share ka Minsan ng parang mga para sa deepest sarili mo lang. thoughts mo na hindi alam ng mga tao. So, sobrang refreshing. Sobrang, parang kami kasi hindi rin naman kami nakikita-kita lagi. Hindi rin kami nakakapag-usap. Yung from time to time na Yung pala kagandahan sa kanila, di ba? Sa docu ba ni Casual Chuck yun? Binabanggit na yung parang lagi silang, sa ano pala, Tony Talks ba? Na yung parang lagi sila nag-huddle tapos sila ng sama ng loob, no? Para ma-open nila yung sarili nila, no? Para yung positive environment sa kanila, lalo sa kanilang 5 na nagtrabaho sila is laging manatiling positive, no? makapag-share ng mga bagay-bagay sa mga kaibigan mo. It's really nice. It's amazing. Yeah. Free! I'm free! And sana magkaroon pa tayo ng isang version nito pero in person na. Yeah. Meron. Mas maganda. Tsaka may pagkain. Oo. Sige, magpapalitsyon kami. Di ba matutuloy? Na-move na. Oo. Lechong chichirya. Pwede ba? Yung bangus. Pero seryoso ako punta kayo dito, itutur namin kayo dun sa mga mga hidden places dito sa Bulacan na nature. Tour guide na si Kuya Carl. Hindi. Sasuggest ko na sana inunahan mo ko artist. On the way na daw si Ja sa inyo. Ngayon pa lang. Pero once again, SB19, you are an inspiration. We are rooting for you. And naniniwala kami na maaabot nyo yung mga pangarap niya. At Thank grabe. you. Likewise. Oo, na-inspire kami sa inyo. Parang gusto na namin boy group, mag-dance. Nagpa-practice na kami mag-TikTok eh. Oo. Kung ang kanta nyo, what? Ang susunod na kanta namin, where? Where? Tapos when. Tapos when? Tapos how? Ayan. Ako na nga sa win eh. Nagtampo no? Pero, once again, SB19, thank you very much for huge dose What a great episode, no? Ako, I strongly recommend if you're listening to this, pakinggan nyo ng paulit-ulit yung what hanggang ito ay mag-shoot ng adrenaline sa inyong mga veins to pursue your dreams and to wave the banner of your uniqueness and of who God made you to be. Thank you for the rich stories. Thank you for the vulnerability. Thank you for the inspiration. SB19, mabuhay kayo. Thank you. God bless you. The best kayo. At yan, at sa lahat ng mga listeners natin and viewers natin, sana may natutunan kayo dito sa aming Kwento Juan. And we hope that we will again see you soon sa susunod na episodes. We're the Juans. We have been with SB19 and this is Kwento Juan. Great episode, man. Great episode.